proving my point. Sarap maging toddler ulit, no? Para kayong nakahilera sa mugshot. Yung You're the best, you're the best. Halika na, tingnan na yung case mo. Para kasama ka sa vlog. Oo. This is probably one of the most nerve-wracking, stressful departures that we've had, mainly because May surprise ako sa inyo. Hi guys, good evening. Kakalapag lang namin from Hong Kong few hours ago, and now we're off to meet Anne. Dadaan lang muna kami saglit sa bahay to see the dogs, yung dog nila Kim at saka si Luis, yung aso nila Mommy. So ko lang makita and say hello to them kahit na feeling ko hindi nila ako makikilala. Sila Draco, feeling ko nakilala tayo eh. Tsaka si Lucius, tahimik sa Leno. Pero si Luis at saka si Kira, sila yung mga new dogs na they got nung nasa Canada kami. So namin sila makita just to say hi. So this is the final week of our Philippines trip. So yung ganap namin this week is just to see a couple of friends, not a lot, kung sino lang yung available, and may pasok din kasi kami ng gabi, so yung window ko to meet friends sobrang limited kasi saglit lang talaga kami dito. So kung may mga kaibigan man ako na nanonood ng vlog na hindi ko na meet, pasensya na talaga, sobrang saglit lang kasi kami, kinulang lang talaga sa oras. So ilan lang talaga yung kinaya ng powers. So babawi ako next uwi. But yeah, so today we're off to meet Anne. And may mga pinasabay kasi siya, mga binili siya from Calgary. So imi-meet ko siya basically to give yung mga pinabili niya, and sabay na rin namin ng massage and dinner. So yun lang ang bonding namin for today. Ayun, join us on this final week of our trip to the Philippines. So it's just going to be a couple of meetups with friends, and then the last couple of nights we're gonna check in sa hotel, just like some final bonding with the family. Talk to you guys later. Bye. Kira, di naman nagtatap. Ayun. Hi! No. Hi, Kira! Uy, naman! Hoy! Ako bumili ng gamit mo! Mo ko sinusungitan. Ba't tinabitingin sa akin? Wala akong magagawa dyan. Saan si Luis? Bye, Luis! Ay, ako, Chick. Baka Maatras siya, scared pa siya. Luis! Bye, Luis! Ayaw niya umalis, nagtago. Hi! Asa si Draco? Hi, Lucius! Ay, may inggit. Ako naman! Hi, world! Oh my God, you're the cutest boy! Hello! Ang laki ni Draco! The wonders of life got the prettiest side for everyone to enjoy. We're here at Standing Westgate. up close by the Christmas tree. As usual, mahirap pa rin ang party dito. Pero, it's a Sunday night, so what do you I'll expect? be home for a Hanapin lang namin si couple of Ann, guys. days. Wander Nasaan siya? around Ang with pangya. you. You and me in the cold, thought it never be true. Wherever I go, I got you. Oh, I have stopped running, there is no way trying. You better loosen your
bells, Oh, I love the smell. drinking hot wine by the fire. Don't care of anything else. It's Christmas. Pakatapos lang namin Some magpamassage. kind of love, my friend. Si Ann, Pray it lumabas will ng never nakachinelas end. pa. Do you like to be here too? Magnanakaw pa ng chinelas. It's Christmas. Karet na to. Outside Iuwi mo pa yung snow's chinelas nila. glistening. It's just you and me tonight. Sige, doon ka na lang I'll spend mag-CR sa all this rest. Christmas with you. Kamusta yung massage? Bite, Sakto lang. Hindi siya. na-weirdohan ako. Kasi parang kalahati ng massage ko, siniko niya ako ng siniko. Hindi ko talaga. Hindi naman siya. Puro siniko. Ay, na-order ko sa'yo wrestling massage. Sa puro wrestling massage. Normal ba to? Parang the entire time, ganun lang siya. Wala kami Dinner dinala is panlamig. served. Meron pa. Sinigang, dinuguan. Yan eh. Walang yan eh. Uwi natin yan para hindi na tayo magluto. Hanggang bukas. Good morning! We're off to Tagaytay. May check lang kaming property and then we're gonna meet some friend. We're just gonna spend the morning and early afternoon here. Yun lang. See you there. Pero siya nakakita ng multo. Bakit? Okay pala yung Pero box siya ng nakakita ng multo. Ngayon ka lang kasi nagpakita. Wala ka na nakita. The rare creature Mio stalking her prey. Anong masasabi mo sa pigsam? Hindi. May wala yung kaluluwa ko eh. Malaki pa rin ang kamay ko. Why so tagal? We just got here sa Lanson Place, Manila. Dito kami nag-check-in for our final 2 nights. Today it's Friday night. So, flight na namin ng Sunday morning, Sunday ng tanghali. So, pagka-check up namin dito, diretso na kami sa airport. I just thought na mag-spend ng last 2 nights sa hotel so that like final bonding with the family. Also birthday ng sister kong si Kim para konting dinner celebration na rin bukas ng gabi. And makapag-spend din ng time yung family mag-swimming, bonding. Ang ganda ng view sa labas. Basically, kumuha kami ng 2 rooms. One is this deluxe studio, and then the other is a 2-bedroom suite na meron siyang malaking balcony na sea view. So, ang ganda ng view. Nandun yung Ferris wheel, nandun yung hilera ng mga buffets dito sa baba. So, saya. Parang staycation lang. Kasi minsan, the last time we did this, pre-pandemic pa. Lagi kami check-in dati sa Mela Hotel, sa Sukat.
Favorite namin yun kasi malapit. Tapos, affordable, tas masaya. Okay yung place na yun. So, doon kami madalas. Pero now, syempre gusto ko yung medyo malapit na sa airport at saka malapit sa mall para bukas. After work, idlip saglit, and then makakapunta sa MOA for some last minute shopping. Hindi man mag-shopping, pero like kung may mga last minute kaming kailangan bilhin, accessible yung mall naman sila. Nandun sila lahat sa 2-bedroom apartment kasi yun yung malaki. So, doon sila lahat tumatambay. Etong studio room is where Kim and the kids will stay. Yung Team Urags, dito sila. Since 4 sila. Tapos kami, yung unang room, kay Mami tsaka Tita Beth, yung kabila sa amin ni Paul. Tapos si Kit tomorrow morning, susunod na lang siya for breakfast. Ayun, this final week has been really, really busy. Alam mo yung maswerte na kung maka 3 hours ako natulog every single day. Kasi since dumating kami from Hong Kong ng Sunday, kinagabihan pa lang, minit na namin si Anne. Monday, nagpunta kami Tagaytay, met another friend. Tuesday, nag-errands din kami. Wednesday, may minute naman ako na isa pang friend. And then yesterday, I met with a big group of friends. Tapos today, kanina umaga, pag out ko, diretso ko sa salon ng best friend ko, si Cathy. Siya sa salon, sabi niya, Bes, libre kita ng balayage hair. So, ayan, nakapagpabalayage tuloy ako ng Diora. Siyempre, pag libre, hindi natin hihindaan yan, diba? So, bago man lang umalis, nakapagpakulay pa nga, diba? Sayang eh. Pero, yun nga, pag-out ko, nag-out ako ng 7, dumating ako doon ng 8, natapos siya ng alas 4 na, guys. Kasi ang kapal ng buhok ko eh. So, ang tagal i-bleach, ang habang proseso niya. So, natapos kami doon ng 4. Sobrang traffic, San Pedro. Nakarating kami dito sa MOA ng pasado alas 6. So, anong oras ba? I know, 7 o'clock na para kami nakarating. So, sobrang traffic, sobrang stressful. Si Paul galit na kasi ang lala ng traffic, and at the same time, ang daming hindi sumusunod sa traffic rules. Tapos yung stoplight, hindi alam mo, naka-stop pero nag-go yung mga sasakyan. So parang nalilito kami. Pero thank God we made it. Thank God dumating kami dito. Pero like, gigil na siya kaya sa sasakyan. Kaya hindi ako makapag-vlog sa sasakyan. Kasi mainit yung ulo niya. Ayoko siyang, yung siyang likotin. Baka mamaya mapikon. So, kasi mainit na yung ulo niya. So, parang ayoko muna siyang guluhin. At hinayaan ko siya mag-concentrate sa pagdadrive niya. So, now that we're here, umorder na sila ng food. Mag-order lang kami ng Jollibee, random, mag-order lang kami tonight ng Jollibee. Then bukas, try namin dinner buffet. Kasi may hilera ng mga buffet dito. Unfortunately, hindi ako nakapag-reserve early. So, bukas ng umaga, si Latito, Abet, saka sila Mami, magpapalista for waitlist sa either sa Vikings or sa Buffet 101. I'm not sure. Kahit saan, basta makapag-buffet kami. May buffet dito sa Lanson Place, pero guys, 3,500 per person. 8 kami. So, masyadong di carry. 1,000 plus lang sa mga buffet dito. So, lalabas na lang kami. Tatawid lang naman lapit lang. So, ayun. It's bittersweet to be spending our last 2 days here with the family. Alam mo yung nalulungkot ka kasi matatapos na, like, hindi mo na ulit sila na naman makikita for a while. But at the same time, namimiss ko na si Cedric. So, I'm really looking forward to seeing him again and spending time with him. Parang feeling ko, ang lungkot-lungkot na niya kasi baka iniisip niya yung nabandon na namin siya. So, pero I know naman na he's well taken care of. Thank you so much, Team Haraplasan. Sobrang grateful kami na inalagaan niyo si Cedric. Sana, babawi naman kami sa mga uwi namin sa inyo dahil yung luggage namin punong-puno. Parang kami magtitinda ng mga chichirya sa Calgary, guys. Kasi ang pasalubong na gusto ng mga pamangkin ko ay
mga chicherya, Milo, Bear Brand, kung ano-ano pa. Mga little, mga puro pagkain. So, anyway, yun lang. Magpapahinga muna ako kasi oras ba? It's 8 o'clock. I have work at 11 p.m. Pwede pa ako mag-power nap ng 9, 10, 11. Almost 3 hours. And then after that, work. Then work sa gabi. And then sa umaga, magbe-breakfast, nap, and then spend the rest of the afternoon with the family. Yun lang. So again, join us for this last couple of moments with the family, and I'll talk to you later. Bye! Hi guys, it's 4:20 in the morning. Nag-power nap lang ako for a couple of hours kanina, and then sabak na sa work. Hopefully makapag-out ng maaga-aga para makatulog pa. Wala naman kaming itinerary for the day. Tapusin lang naman yung work today, and then later, just gonna see our last few moments here in Manila. Good morning guys! It's breakfast time. Pababa na kami. Oh, ano? Yay! Sarap maging toddler ulit, no? Yay! Hindi nakasya yung buong paa mo. Laki mo na. Para kayong nakahilera sa mugshot. Yung Good morning! Pupunta kami ng MOA for some last-minute shopping bago umuwi. It's our flight tomorrow morning. So, from Lanson's Place, Manila, pag exit nyo, kakanan. And then, pag nakita nyo 7-Eleven, kakanan ulit. Dire-diretso na until you get to SM Hypermarket. So, dito yung entrance nila to the mall. Okay, we're in. Bigla ako naka-feel ng kasi yung feeling na nag-grocery tayo pag magpapasko. Tapos, bibili tayo ng mga ingredients. Gantong mga time busy na tayo. Na ako. Ayun o, mga Christmas basket. Ay, nga pala nila yung Mingming dito. Ah, talaga? Straight cut. Pero hindi ba kasi hypermarket to? Siguro bawal siya. Pasok na lang tayo sa loob para mas madali. Para sure. Mas madaling maghanap. Oh, gusto mo ba ng cart? Mag-rent tayo o wheelchair? Dati ng bata, gustong-gusto mo yung ganyan eh. Oh. Iba talaga ang Pasko sa Pilipinas. Nothing beats. Disney store. Let's check. Tingnan natin kung merong mga... Sino nga ba to? Lightning McQueen. Kachow! Ay, ito may mga keychain. Magkano to? This is... Grabe. $8.99. Magkano yun? $20 ka. Ay, more than 20. Almost, oh yeah. $20. Tingin. Cute. Magkano yan? Magkano yan? But it's so cute. 3-3. Diba? Gra. I would buy 3-3, parang this. 3-9. Ano ba yun? 339. Ayun, 339. I would buy Grabe. this kung malaki to. Ang cute. Ay, meron tong magnet na I love Philippines pa. Tingin. Nakita niyo, ma'am? Oh! Peach mugs. Kaya pasalubong I ka love lang. this. Oh nga, magkano to? Can you get one? They are. Grabe. What the fudge? Seriously? 800. 800 for stick. Exclusive merch. 799. Ooh. Ito yung natin. Yung
Uy, ito ang ganda. Ayan, ang ganda. Grabe, ang mamahal ah. Parang lumalaban na sa Florida. Check mo muna, parang malaki yan sa'yo. Christmas themed. Mga plates. Tsaka mga ornaments. Ganito rin ata yung nakita namin sa Hong Kong. Ito set of 5 ornaments. Oh. Hindi ko masyadong bet though. Magkano to? 3-2. Ang cute ng mga eco bag, 50%. Mga bags, 50 off. Wala na ba tayong bibigyan? Ay, mayroon din sila dito. Oo, ganyan din yung baby plushies. Meron yan sa Disney Cruise. Lion King stuff. Frozen stuff. Ayun, si Elsa. Ay, pati din naman yung ceiling niya, V. Mahilig ka pa ba sa mga stuffed toy? Di na? Grabe. So, dalagan na. Mga mugs. Mas gusto ko nga sana yung baso eh. Ay, 1-3. Ito. Ito. Ayan, magkano. Mahal to for sure. 1-2. Mga Zootopia. Ay, teka lang, wait lang. Mga Zootopia keychains. Cute. Yung iba sale, 800. Pero grabe, ang mahal pa din. Is it me or... Ooh, Disney pins. Nagko-collect ako ng Disney pins eh. Pero, bakit ganito? It's good though. Magkano yung pins nila? Grabe, 500. Meron ba ako magugustuhan? Teka lang check natin. Keychain. Ay, necklaces. 1.5. 1.5 dalawa. Sabi ko, Cute na ito. Ano ba meron dyan? Oh, mga sing-sing. Nakita ba yung hikaw mo, B? Good. ito isa oh. Ayan, tingin. Shot place. Yan, nice. Ay, may. Oh my God, meron silang Ay, charms pala to. Akala ko hikaw. Okay. Done? Yep. Merch done? Aray. Sino ba yan? Si Maui. Oh. Si Ishi. Shi. Yan na, bago yan Love you! Mwah! You're the best, you're the best! Halika na, tingnan na yung case mo. Guys, look. We're promoting Disney Adventure here in SM Mall of Asia. Disney Cruise Line. Disney Cruise Line. Sino yan? Yan siya, oh. Setting sail from Singapore. Grabe. Feeling ko namin Pinoy pag nag-start mag-sail niyan. Actually, we're already booked for next year. Surprise na lang kung kailan. But, I can't wait to see you, Disney Adventure. Nakapila na yan sa mga plano for 2026, guys. Stay tuned for our vlog next year. Oh, diba? That's the biggest Disney ship. Check yan, guys. Ay, nako. If there's one cruise that you'll need to take ever, Disney cruise. Like, kahit hindi kayo Disney fans, guys, iba yung quality talaga ng Disney Cruise Line. Iba yung the experience, the food, the service. Sobrang bongga. Kaya, I encourage you to try it. At sobrang ang mura ng Disney Cruise sa Singapore. Yung Disney Adventure, mura siya compared sa mga Disney Cruise sa US, sailing from the US.
it's pricey. Dito, affordable siya. Well, mahal pa rin in Pinoy price, pero kumpara sa US, it's very, mura na siya. So, check nyo. They have 3-night and 4-night sailings. Puro sila days at sea, wala silang port of call. So, wala silang dock. Hindi sila magda-dock, which is weird. Kasi yung mga ibang cruise lines, like Royal Caribbean, nagda-dock sila sa Malaysia eh. So, hindi ko alam kung bakit itong Disney Cruise Line walang port of call. But anyway, I know it's gonna be so much fun pa rin kahit walang port of call. So, we can't wait. Yun. Excited na ako. Ayan na si Aishi. Bibilan daw niya ako ng donut. Libre daw niya ako. Oh. Ano oras na dyan, Ellie? Do you want treats? Lalabas? Let's go. Lalabas? Let's go. Tara. Sabi niya, tara, lalabas. Let's go. Cedric! Where's your mommy? Oh, no. Hi! Oh, my God! Para kasama ka sa vlog. Oh. Philippines vlog. Cedric ko. Philippines vlog, pero kasama sila Ellie. Part 2. May part 2 pa, may part 2. Napanood nyo na ba yung part 1? Ano, may snowstorm pa ba, guys? Mag-float? Oh, galing ah. Marunong ka pala mag-float. Okay? Hindi na malamig? Not anymore? Uwi na kami bukas. Our trip is almost over. Not looking forward to the snow. Very much looking forward to Cedric. Miss ko na siya. Hi guys! It's after 5 and we're now walking towards Vikings. Ito yung nanalong dinner restaurant kung saan kami kakain. Naka-waiting list kami. So, hopefully makaupo naman kami later. So, actually isang hilera to ng maraming mga buffet. Pero gusto nila Vikings. So, syempre, doon tayo sa majority. So, ayun yung Lanson Place Manila. Itong building na to. Lapit lang. So, tatawid lang. And then ito, konting walk. And then we're there. So, let's see kung makaka-sit down kami later. Okay? Catch you guys later. Hello. Ito yung current price list nila, guys. I remember bago kami umalis noong December 2022, nasa 800 plus lang per person yung pinakamahal. Ngayon, it's 1.3 na. Ngayon, hindi ko alam na edible yan. Kira niya, susi na tinitira mo yung pinandog, ano? May so, kilawsi pa tawag na. Ang sarap yan. Bye-bye! Uwi na kami bukas! Mickey, how do you like your ice cream? It's not maasim na. Hey,
Pabalik na kami from Buffet 101. Kami ang team lakad. Sila mga team lakad. Yung iba, hindi kaya maglakad. So, nag-book sila ng Grab. So, pero nandun pa sila. So, mauna talaga tayo makauwi. Willing to walk. Willing to walk. Willing to walk. It's pleasant naman. It's not bad. Kaso si Miggy kasi may sakit. So, mapakiramdam. So, hindi niya kaya rin maglakad. May train, no? Dulo to dulo. Dulo to dulo. Round trip po ba yung biyahe nyo? Magkano kaya yan? Parang ang dami rin nagpupunta dito for family, no? Pasyal-pasyal. Ayun na yung Lanson's Place, so lapit, oh. Pag uwi, guys, pag-i-empake na kami ng gamit. I mean, most of it is packed naman na. Iniwan na lang sa car yung ibang luggage. So, last minute ayos na lang ng gamit. Para bukas, we're ready to go. Our flight is at 12 o'clock tomorrow. So, we have to leave by 8 o'clock or before 8 o'clock. Grabe ang festive ng Pinas talaga. Basta holiday season. Wala lang. There's no other country that comes close when it comes to Christmas season. Like, sobrang festive talaga dito sa Pinas. I mean, marami rin namang celebrations ng holiday sa ibang bansa, pero like, mas consistent siguro yung Pinas. Sa lahat na napuntahan namin before. Consistent yung ultimo kalsada, like the little things. Kasi usually sa mga, like sa amin, halimbawa sa Calgary, may mga Christmas village, may mga areas to celebrate Christmas. May mga events, ganon. Pero for the most part, yung mga kalsada, wala namang decor. Pero dito, kahit sang street, ayan kahit mga iskini-iskinita, may decor eh. Bongga. Ayun lang. Lanson na. Malapit na kami sa Lanson Place. See you later. Bye-bye. Hi guys, we finally made it to the boarding gate. We're now here at Aia Terminal 1 boarding gate for Korean Air bound for Calgary. There's 2 stops, so Incheon, Vancouver, and then Calgary. This is probably one of the most nerve-wracking, stressful departures that we've had, mainly because hindi kami nakakuha ng OEC and we realized that we might need one kagabi lang nung nag-fill out kami ng ETA. So, sobrang stress kami kasi syempre, nung nag-check kami ng OEC, pupuntahan siya sa mga branches all over. And syempre, Sunday night kagabi, wala nang time. And pag nagkataon na wala kami OEC, may possibility na ma-deny kami ng boarding. So, what we did was, since naka-check-in kami sa Lanson Place Manila kahapon, what we did was, dumiretso kami dito sa NAIA kagabi, around 11 p.m. kagabi. Kasi ginugel ko, merong, yung DMV? DMW. Merong DMW office dito. Department of Migrant Workers. Department of Migrant Workers. So, meron pala silang 24/7 na office dito that can issue OEC. So, there's hope. So, nagpunta kami kagabi. Kasi I wanted to get it out of the way. Meron na sana kami para bago mag-board, okay na. So, punta namin kagabi. Turns out, hindi daw sila nag-i-issue ng OEC sa mga katulad namin na open work permit. Because I'm on PGWP, Postgrad Work Permit, and Paul is on open work permit kasi nag-transition kami from student to open work permit. So medyo there's confusion on the need for an OEC. May mga vlogs ako napanood na kailangan daw ng OEC.
yung mga nasusulat sa website, kailangan nga daw ng OEC. Pero pagdating namin dun sa DMW kagabi, sabi nila, hindi kami nag-issue ng OEC kasi ang hinihingi nila, for them to be able to issue an OEC, kailangan nila ng contract na parang may specific format or something ng employment contract na may specific format. And wala kami nun. Ang meron kami is offer letter. Like alam mo, pag natatanggap kami, sasend lang sila ng offer letter na pipirmahan. Ganun lang. And they are not accepting that. So basically, ang advice sa amin ng taga DMW, huwag niya na lang i-declare na may trabaho kayo. Parang ganun. Yun yung sinabi sa amin. Na hindi naman pwede. Kasi syempre, we don't wanna lie sa immigration. May trabaho kami. May job kami sa Canada. But we don't know what to do. Kasi nga, umuwi kaming walang OEC kagabi. So fast forward to today, pumila kami sa Korean Air. Pumunta kami ng maaga, like 5 hours before our flight. Nandito na kami. Pumila kami sa Korean Airline, and the Korean agent basically told us na hindi daw kailangan ng OEC. Ang hinihingi nila is yung ETA na naka-indicate sa letter, sa correspondence letter that we got when IRCC approved our application basically. So, nakalagay doon na nakatag siya sa passport namin. Actually, nakatag na siya sa passport namin yung ETA, pero nanghingi lang sila ng copy ng ETA number to make sure na meron kami. So, nag-login lang kami sa IRCC and we were able to present that. And yun na. That's it. Sobrang stressful kasi yung takot namin na baka hindi kami makaboard. Yung pressure na hindi kami makalipad kasi una sa lahat naka-check-in na kami. So, anything, if hindi kami makaboard, magbubo kami another ticket, sobrang mahal. It's the holiday week na. So, sobrang mahal ng ticket. Bukod doon, parang magsasara pa ata yung mga DMW offices. So, hindi kami makakuha ng OEC kung ipipilit nilang kailangan ng OEC. So, buti na lang hindi. Pagdating namin sa immigration, wala namang tinanong. Hiningi lang yung copy ng permit namin, work permit. And that's it, hindi naman kami in-interview kung like may trabaho ba kayo o wala, ganyan. Kasi I know that there's a lot of confusion on the need for an OEC if you're an OWP or PGWP in Canada. And turns out hindi. Ang kailangan nyo lang i-print is yung ETA na nasa correspondence letter. Make sure you bring that kasi nakatag yung ETA na yon sa passport natin. Yun, so sobrang haba ng proseso. Then, ang daming tao. Like, by the time we got here, dumating kami ng, wala pang 7:30 ata. And ngayon, nakaupo kami, magta-12 na. And the boarding time is actually 11:55. So, like, 10 minutes lang ata kami umupo dito. Tapos, so, like, nasagad namin yung tumagal kami sa travel tax. We purposely did not pay travel tax online kasi nga we are confused kung magbabayad ba o hindi. Kasi OFWs are exempted from travel tax. And confused kami sa status namin. Ano ba kami? OFW ba kami? O hindi? Kasi sabi mo kasing OFW, we're technically workers in Canada, pero based on their definition, I think we're not counted as OFW kasi we did not go through the process of an OFW. Yung hindi kami nag-apply sa POEA or DMW na yun ngayon. Wala kaming mga official contract. Hindi kami nagpunta doon sa Canada for the sole purpose of hindi kami pumunta doon sa Canada through that employer. So kahit mawala kami ng trabaho bukas, hindi kami madedeport kasi naka-open work permit kami. Our visa is not tied to any employer. Pero, so yun. So parang yun lang yung gusto ko lang i-share just in case any of you is going back home na naka-same status as us, PGWP or OWP. You don't need an OEC. You just need the ETA, which is tag automatically sa passport nyo. If magpalit kayo ng passport, kailangan nyo mag-re-apply for an ETA. So yun lang yung tanging doon. Notice na yun lang yung tanging ni-note nila doon na pag magpapalit ng passport, you need a new ETA kasi yung ETA nakatag siya sa existing passport mo at the time. So normally, kaya pala pag nagpunta kami sa US, wala namang mga hiningin anything kasi nga nakikita naman sa passport namin na may ETA kami. Pero Pinas being Pinas, hiningi pa din yung papel. Wala kaming print out nun. So nag-login na lang kami sa IRCC, pinakita na lang namin and pinicturean na lang nila and
That's it. But anyway, I'm so glad that naitawid namin. It's over. Shout out to my mom, my siblings, my cousin Ate Odette. Sila yung parang kasama namin kagabi na pinagdasal talaga kami na maitawid to. At mairaos namin tong stressful na to. Kasi I find it so stressful kasi I'm not the type of traveler na hindi nagpe-prepare. Like, I always over prep. Like, I always like check everything before flight. And sobrang na-busy kami dito sa trip na to na halos everyday may lakad, halos everyday I'm seeing people na it totally slipped my mind to double check if we need an OEC or not. Until the very last minute. Na-realize na lang namin nung gagawa na kami ng ETA na nakalagay na, kasi may drop down nun na parang kung anong type of passenger ka. Sinek namin OFW. Tapos nakalagay OAC required. So we changed it to worker/employment. Yun, hindi siya nanghingi ng OEC. So I don't know what's the difference between the two. So yun yung sinelect namin. So anyway, we're boarding na. So I'll see you guys back home in Calgary. Thank you so much. Dito ko na siguro tatapusin tong entire vlog series namin. Again, thank you so much for watching and sana nag-enjoy kayo, sana may napulot kayo on anything that we have covered in this vlog series. And happy holidays. I'm sure mapopost ko to back after Christmas na, but then again, hope your holidays has been great. Thank you so much guys for watching. I'll see you in the next vlog. Boy, can't you talk to me? It's what I want the most in my life. They say you're out of my league, but I don't give a damn. No, deep down, May surprise ako sa inyo. you wanna take a leap and jump in. You wanna fall in love. You get this feeling, wouldn't it be awesome? If you kiss me slowly and have me in your arms. If I could make it Oh, ito pa. Si Chichiria. Oh, Bear Brand. you make me okay. Let's go. When I see you Tayo na yung tindahan. like me up, Sige, palunod kayo sa Bear Brand. Tapos, ang expiration niya, 1 year, parang September yan. Kaya maubos niya in 6 months. Galing kay Mama. times you think about all the ways I make you smile. I know I am what you need, and boy, you're just my type. Deep down, I know you want it. You wanna take a leap and jump in.